Masaya akong narito kayo. Sundan ninyo ang aking kwento hanggang sa dulo at ikomento ang lungsod kung saan kayo nanonood para makita ko kung gaano kalayo na ang narating ng aking kwento. Tumunog ang grandfather clock sa aming bulwagan ng 7 beses habang pinapanood ko si Armando na inaayos ang kanyang kurbata sa salamin sa pasilyo. 35 taon ng pagsasama at nararamdaman ko pa rin ang pamilyar na kaba kapag nagbibihis siya para sa mahahalagang okasyon. Ngayong gabi ay hindi iba. Mukha siyang marangal sa kanyang navy suit, ang pilak niyang buhok ay perpektong naayos. Ang imahe ng tagumpay na unang umakit sa akin noon. Ang reservation ay alas 8:30 ng gabi, sabi niya nang hindi tumitingin sa akin. Ang kanyang boses ay may tono ng negosyo na mas madalas niyang ginagamit kamakailan. Nasa kotse na si Bridget. Tumango ako, pinagpatag ang aking silk blouse. Ang mga business dinner na ito ay naging pangkaraniwan sa mga nakalipas na buwan. Ang kumpanya ng import ni Armando ay lumalaki, paliwanag niya, at ang kanyang kapatid na si Bridget ay naging isang mahalagang kasosyo. Bihira ko nang tanungin ang mga detalye. Ang mga bagay na pinansyal ay palaging domain ni Armando, at sa edad na 61, nasanay na akong hayaan siyang humawak sa mga komplikadong ito. Sa pamamagitan ng bintana, nakikita ko ang silweta ni Bridget sa upuan ng pasahero ng Mercedes ni Armando. Kahit mula sa malayo, nararamdaman ko ang kanyang pagkairita sa paraan ng pagtingin niya sa kanyang relo. Ang aking bayaw ay hindi kailanman naging partikular na mainit sa akin. Ngunit kamakailan lamang, ang kanyang malamig na kahusayan ay lalong naging kapansin-pansin. Nagsasalita siya sa akin sa mga putol-putol na pangungusap, palaging tila may kinakalkula sa likod ng kanyang maputlang asul na mga mata. Huwag ka nang maghintay, dagdag ni Armando, isinusuksok ang kanyang telepono sa bulsa ng kanyang jacket. Ang mga diskarteng ito ay madalas na tumatagal. Siyempre, ang mga salita ay automatikong lumabas. Nasasabi ko na ang mga ito sa loob ng maraming buwan na ngayon, ang mga misteryosong business dinner na ito naganap na nagbubukod sa akin. Bahagi sa akin ang nagtataka kung bakit hindi ako kailanman inimbita, ngunit ang pagtatanong ay parang maliit. Si Armando ay nagtatrabaho ng husto upang masuportahan kami, upang mapanatili ang magandang buhay na aming itinayo sa aming Magnolia Drive Mansion. Ang pintuan sa harap ay sumara ng may mahinang click na sinundan ng ugong ng makina ng Mercedes na nawawala sa distansya. Bigla, ang aming malawak na tahanan ay naging malaki at walang laman. Ang tick-tock ng grandfather clock ay tila mas malakas na ngayon. Umaalingaw-ngaw sa mga silid na puno ng mga antigong kasangkapan at mga larawan ng pamilya na sumasaklaw sa mga dekada ng kung ano ang pinaniniwalaan kong isang masayang kasal. Nagpunta ako sa kusina, iniisip na baka maghanda ako ng tsaa bago ako magbasa ng libro. Ang mga Italian marble countertop ay kumikinang sa ilalim ng mga pendant light at lahat ay nasa tamang lugar, eksakto kung paano ito iniwan ng aming kasambahay, si Jessa, bago siya umuwi sa kanyang silid sa itaas ng garahe. Si Jessa ay kasama namin sa loob lamang ng 2 buwan, ngunit napatunayan niyang napakahalaga. Isang tahimik na babae sa kanyang 40s na may mabait, madilim na mga mata at mga kamay na magaspang na nagsasalita ng masipag na trabaho. Siya ay lubos na inirekomenda ng isang ahensya na iminungkahi ni Bridget. Halos wala siyang alam sa Ingles o gayon ang aming paniniwala, ngunit nakikipag-usap siya sa pamamagitan ng mga kilos at ang kanyang trabaho ay nagsasalita ng volume. Hindi kailanman naging mas malinis ang bahay. Ang mga pagkain ay lumitaw na parang sa pamamagitan ng mahika at siya ay gumagalaw sa aming tahanan na parang isang banayad na multo, hindi kailanman mapanghimasok, palaging nakakatulong. Naabot ko ang takure nang marinig ko ang mga yabag sa pasilyo. Lumitaw si Jessa sa pintuan ng kusina, suot pa rin ang kanyang simpleng kulay abong uniforme. Ang kanyang madilim na buhok ay nakapusod sa karaniwang maayos na ayos nito. Hawak niya ang isang tela sa alikabok, bagaman napansin kong hindi siya talaga naglilinis ng anuman. "Buenos noches, senyora," sabi niya ng mahinahon.
Pagkatapos ay huminto. Tumingin patungo sa mga bintana sa harap kung saan walang laman ang driveway. Ngumiti ako sa kanya. Magandang gabi, Jessa. Maaari ka nang magpahinga ngayon. Pumunta na sila sa kanilang hapunan. Tumango siya, ngunit sa halip na umalis, nanatili siya sa pintuan, nagpapalit-palit ng bigat mula paa hanggang paa. May kakaiba sa kanyang postura ngayong gabi, hindi gaanong sunod-sunuran, mas alerto. Ang kanyang mga mata ay patuloy na sumusulyap sa mga bintana na parang sinisigurado na kami ay talagang mag-isa. Pagkatapos ay gumawa siya ng isang bagay na nagpatamlay sa aking dugo. Inilapag niya ang kanyang tela sa alikabok sa kitchen island, tumingin direkta sa aking mga mata at nagsalita sa perpektong Ingles na walang accent. Ma'am, huwag kainin ang sabaw na iniwan nila sa refrigerator. Ang takure ay dumulas mula sa aking mga kamay, kumalansing laban sa countertop ng marmol. Tumitig ako sa kanya, ang aking isip ay nahihirapang iproseso ang nangyari. Ang tahimik, hindi nagsasalita ng Ingles na kasambahay na kilala ko sa loob ng 2 buwan, ay naghatid ng babala sa perpektong American English. Anong sinabi mo? Ang aking boses ay halos isang bulong lamang. Si Jessa ay lumapit, ang kanyang ekspresyon ay seryoso, ngunit hindi masama. Mrs. Whitmore, kailangan mo akong pakinggan ng mabuti. Ang pangalan ko ay Jessa Martinez at perpekto akong magsalita ng Ingles. Nagpapanggap akong hindi nakakaintindi sa nakalipas na 2 buwan dahil inupahan ako para subaybayan ka. Ang silid ay tila umikot. Hinawakan ko ang gilid ng counter para manatiling matatag, ang aking puso ay kumakabog sa aking mga tadyang. Subaybayan ako, hindi ko maintindihan. Ang iyong bayaw na si Bridget ang umupa sa akin sa pamamagitan ng isang ahensya, ngunit hindi ang uri ng ahensya na iniisip mo. Ang boses ni Jessa ay kalmado ngunit madali. Nagbayad siya sa akin ng $800 bawat linggo upang iulat ang lahat ng iyong ginagawa, lahat ng iyong sinasabi, bawat detalye ng iyong pang-araw-araw na gawain. Gusto niyang malaman ang tungkol sa iyong mga nakasanayan, ang iyong kalusugan, ang iyong mental na kalagayan. Naramdaman ko ang pagkaubos ng dugo sa aking mukha. Imposible iyan. Inirekomenda ka ni Bridget? Oo, ngunit hindi niya gagawin. Siya ay pamilya. Ma'am, umupo ka muna. Itinuro ni Jessa ang isa sa mga bar stool sa kitchen island. Ang sasabihin ko sa iyo ay magiging mahirap marinig. Nanatili akong nakatayo. Ang aking mga binti ay nakakaramdam ng kawalan ng katatagan, ngunit ang aking gulugod ay tuwid. 35 taon ng pagiging asawa ni Armando ang nagturo sa akin na harapin ang mahirap na balita ng may dignidad, kahit na ang aking mundo ay gumuho. Sabihin mo sa akin. Huminga ng malalim si Jessa. Sa nakalipas na 2 buwan, nakikinig ako sa mga pag-uusap sa pagitan ng iyong asawa at ng kanyang kapatid. Mga pag-uusap na inakala nilang hindi ko maintindihan dahil naniniwala silang hindi ako nagsasalita ng Ingles. Mrs. Whitmore, nagpaplano sila ng isang kakilakilabot na bagay. Anong uri ng kakilakilabot? Ang mga salita ay nakaramdam ng dayuhan sa aking bibig, na parang nagsasalita ako ng isang wikang hindi ko kailanman natutunan. Gusto nilang ipahayag kang hindi makakagawa ng desisyon sa sarili mong pag-iisip. Dahan-dahan nilang ipinakikilala ang mga substansya sa iyong pagkain. Hindi sapat para makasama sa iyo ng pisikal, ngunit sapat na para magmukha kang nalilito, nakakalimutin, hindi matatag. Ang mga mata ni Jessa ay napuno ng isang bagay na mukhang tunay na pag-aalala. Ang sabaw ngayong gabi ay naglalaman ng isang malakas na laxative na magpapalungkot sa iyo ng husto. Bukas, plano nilang tumawag ng doktor. Isang doktor na nabayaran na upang pumirma ng mga papeles na nagdedeklara sa iyong hindi karapat-dapat na pamahalaan ang iyong sariling mga gawain. Ang kusina ay umikot sa paligid ko. Mas hinigpitan ko ang pagkakahawak sa counter. Ang aking mga buko ay puti laban sa madilim na bato. Bakit nila gagawin ito? Mahal ako ni Armando. 35 taon na kaming kasal. Ang ekspresyon ni Jessa ay lumambot sa tila awa. Mrs. Whitmore,
Ang iyong asawa ay nasa seryosong problema sa pananalapi. Ang kanyang negosyo ay nabibigo at siya ay may mga tao na hindi tumatanggap ng mga pagbabayad ng huli. Si Bridget ay may mga utang sa pagsusugal na naglalagay sa kanya sa panganib. Magkasama, nakikita nila ang iyong mana bilang kanilang tanging paraan palabas. Ang aking mana, umiling ako. Ang aking mga magulang ay namatay mahigit 30 taon na ang nakakaraan. Wala nang natira. Ang mga ari-arian ng iyong pamilya, ang mga pamumuhunan, ang trust fund. Ang grandfather clock ay tumunog ng 8 beses. Bawat tunog ay tumatama sa akin na parang pisikal na suntok. 30 minuto na silang wala. Gaano katagal ako bago sila bumalik? Gaano katagal akong nabuhay sa komplikadong kasinungalingan na ito? Bakit mo ito sinasabi sa akin? Sa wakas ay nagawa kong itanong. Kung inupahan ka ni Bridget para subaybayan ako, bakit ka nagtataksil sa kanya ngayon? Tumingin si Jessa sa kanyang mga kamay pagkatapos ay bumalik sa akin. Dahil 2 buwan na akong nanonood sa'yo, Mrs. Whitmore, mabait ka sa lahat. Nirerespeto mo ako kahit na sa tingin mo ay hindi kita naiintindihan. Nagiiwan ka sa akin ng maliliit na tala na may mga guhit kapag gusto mo ng isang bagay na gawin at palagi kang nagsasabi ng pakiusap at salamat kahit na sa tingin mo ay hindi ko naiintindihan ang mga salita. Huminto siya. Ang kanyang boses ay lumalakas. Ngunit higit pa roon, nakita ko kung paano kanila tratuhin. Ang paraan ng pagpapawalang bisa ng iyong asawa sa iyong mga opinyon. Kung paano ang iyong bayaw ay umiikot ng kanyang mga mata kapag nagsasalita ka. Ang paraan ng kanilang unti-unting paghihiwalay sa iyo mula sa mga kaibigan. Kinukumbinsi ka na hindi ka karapat-dapat na maunawaan ang mga komplikadong bagay. Ang ginagawa nila ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa kapangyarihan. At hindi ako magiging bahagi ng pagsira sa isang mabuting tao. Nakatayo ako sa aking magandang kusina, napapaligiran ng buhay na akala ko ay perpekto, at napagtanto ko na lahat ng pinaniniwalaan ko tungkol sa aking kasal, sa aking pamilya, sa aking pag-iral ay isang maingat na itinayong kasinungalingan. Ang sabaw sa refrigerator na pinaplano kong painitin para sa isang huling hapunan ay biglang parang isang armas na nakaturo sa aking puso. Ano ang gagawin ko? Ang tanong ay lumabas na wasak, desperado. Si Jessa ay lumapit, ang kanyang boses ay bumaba sa isang madamdaming bulong. Una, siguraduhin nating maitapon ang sabaw na iyon kung saan hindi nila malalaman na hindi ito kinain. Pangalawa, magsisimula tayong magdokumento ng lahat. At pangatlo, Mrs. Whitmore, kailangan mong maunawaan na ito ay simula pa lamang. Ang sinabi ko sa iyo ngayong gabi ay bahagi lamang ng kanilang pinaplano. Ang tunog ng pagdurog ng graba sa driveway ay nagpatigil sa amin pareho. Ang mga headlight ng kotse ay tumama sa mga bintana ng kusina. Nandito na sila, bulong ni Jessa. Agad na bumalik sa kanyang sunod-sunuran na postura. Kumilos ka ng normal. Huwag mong hayaan silang pagdudahan na may nagbago. Habang naririnig ko ang pamilyar na tunog ng susi ni Armando sa kandado ng pintuan sa harap, napagtanto ko na ang buong buhay ko ay nagbago lamang ng aksis. Ang lalaking minahal at pinagkatiwalaan ko sa loob ng 35 taon, ang bayaw na kinainisan ko at sinubukan kong pasayahin, sila ay hindi lamang mga estranghero. Sila ay aking mga kaaway. Kumusta ang restaurant? Tanong ko kay Armando habang isinasabit niya ang kanyang coat sa closet ng pasilyo. Ang aking boses ay nakakagulat na matatag kung isa sa alang-alang na ang aking mga kamay ay nanginginig sa ilalim ng kitchen island kung saan hindi niya ito makita. Maayos, sagot niya ng walang dagdag na paliwanag, niluluwagan ang kanyang kurbata. Produktibong pagpupulong. Dapat kang magpahinga, Annette. Mukha kang pagod. Si Bridget ay lumusot sa kanya papunta sa sala. Ang kanyang mga takong ay kumakalansing sa marmol na sahig. Mahabang araw bukas, dagdag niya sa kanyang balikat. Nabanggit ni Armando na baka gusto mong makita si Dr. Harrison tungkol sa mga issue sa memorya na napag-usapan natin. Mga issue sa memorya.
Ang puso ko ay tumalon ng isang beat. Hindi ko nabanggit ang anumang problema sa memorya sa alinman sa kanila. Maayos naman ang pakiramdam ko, sa totoo lang. Siyempre naman, mahal, ang tono ni Armando ay puno ng pagmamataas sa paraang hindi ko napansin noon. O marahil ay tinanggap ko lamang ito bilang normal. Ngunit ang pag-iwas ay mas mabuti kaysa sa paggamot? Hindi ba, sa tingin mo? Nagpalitan sila ng tingin na tumagal ng bahagyang mas matagal. Sa nakaraan, ibabaliwala ko na ito bilang komunikasyon ng magkapatid. Ngayon, ito ay naramdaman na puno ng kahulugan na nagsisimula pa lamang akong maunawaan. Sa tingin ko magkakaroon ako ng mushroom soup bago matulog, sabi ni Armando, nagtungo sa kusina. Mahabang araw bukas at kailangan ko ng isang bagay na makakapagpakalma sa aking tiyan. Sa totoo lang, sabi ko agad, naubos ko na kanina. Mas gutom ako kaysa sa akala ko. Isa pang tingin ang nagdaan sa pagitan nila, mas matalas sa pagkakataong ito. Ang perpektong nakakagawa ng manicure na kilay ni Bridget ay bahagyang kumunot. Lahat ba? Tanong ni Armando. Halos buong lalagyan niyon. Pinainit ko ito ng 2 beses. Alam mo kung paano ako kapag kinakabahan ako sa pagiging mag-isa. Pinilit kong tumawa na tunog, walang kabuluhan kahit sa aking pandinig. Hula ko mararamdaman ko ito bukas. Ang ekspresyon ni Armando ay lumuwag sa tila kasiyahan na kinikilala ko ngayon. Well, siguraduhing uminom ka ng sapat na tubig. Ang food poisoning ay maaaring magdulot ng dehydration. Food poisoning. Ang kaswal na paraan ng kanyang pagsasabi nito ay nagpagulo sa aking sikmura. Inaasahan nilang magkakasakit ako ng husto bukas. Siguro ay nakaschedule na ang appointment ng doktor batay sa aking inaasahang pagdurusa. Sa tingin ko ay matutulog na ako ngayon. Sabi ko, papalapit sa hagdan. Magandang gabi. Magandang gabi, mahal. Tawag ni Armando sa aking likuran. Ang kanyang boses ay mainit sa tila inaasahan. Nakarinig ako ng $800 bawat linggo upang iulat ang lahat ng iyong ginagawa, lahat ng iyong sinasabi, bawat detalye ng iyong pang-araw-araw na gawain. Gusto niyang malaman ang tungkol sa iyong mga nakasanayan, ang iyong kalusugan, ang iyong mental na kalagayan. Naramdaman ko ang pagkaubos ng dugo sa aking mukha. Imposible iyan. Inirekomenda ka ni Bridget? Oo, ngunit hindi niya gagawin. Siya ay pamilya. Ma'am, umupo ka muna. Itinuro ni Jessa ang isa sa mga bar stool sa kitchen island. Ang sasabihin ko sa iyo ay magiging mahirap marihin. Nanatili akong nakatayo. Ang aking mga binti ay nakakaramdam ng kawalan ng katatagan. Ngunit ang aking gulugod ay tuwid. 35 taon ng pagiging asawa ni Armando ang nagturo sa akin na harapin ang mahirap na balita ng may dignidad, kahit na ang aking mundo ay gumuho. Sabihin mo sa akin. Huminga ng malalim si Jessa. Sa nakalipas na 2 buwan, nakikinig ako sa mga pag-uusap sa pagitan ng iyong asawa at ng kanyang kapatid. Mga pag-uusap na inakala nilang hindi ko maintindihan dahil naniniwala silang hindi ako nagsasalita ng Ingles. Mrs. Whitmore, nagpaplano sila ng isang kakilakilabot na bagay. Anong uri ng kakilakilabot? Ang mga salita ay nakaramdam ng dayuhan sa aking bibig, na parang nagsasalita ako ng isang wikang hindi ko kailanman natutunan. Gusto nilang ipahayag kang hindi makakagawa ng desisyon sa sarili mong pag-iisip. Dahan-dahan nilang ipinakikilala ang mga substansya sa iyong pagkain. Hindi sapat para makasama sa iyo ng pisikal, ngunit sapat na para magmukha kang nalilito, nakakalimutin, hindi matatag. Ang mga mata ni Jessa ay napuno ng isang bagay na mukhang tunay na pag-aalala. Ang sabaw ngayong gabi ay naglalaman ng isang malakas na laxative na magpapalungkot sa iyo ng husto. Bukas, plano nilang tumawag ng doktor. Isang doktor na nabayaran na upang pumirma ng mga papeles na nagdedeklara sa iyong hindi karapat-dapat na pamahalaan ang iyong sariling mga gawain. Ang kusina ay umikot sa paligid ko. Mas hinigpitan ko ang pagkakahawak sa counter. Ang aking mga buko ay puti laban sa madilim na bato. Bakit nila gagawin ito? Mahal ako ni Armando. 35 taon na kaming kasal. Ang ekspresyon ni Jessa ay lumambot sa tila awa. Mrs. Whitmore,
Ang iyong asawa ay nasa seryosong problema sa pananalapi. Ang kanyang negosyo ay nabibigo at siya ay may mga tao na hindi tumatanggap ng mga pagbabayad ng huli. Si Bridget ay may mga utang sa pagsusugal na naglalagay sa kanya sa panganib. Magkasama, nakikita nila ang iyong mana bilang kanilang tanging paraan palabas. Ang aking mana, umiling ako. Ang aking mga magulang ay namatay mahigit 30 taon na ang nakakaraan. Wala nang natira. Ang mga ari-arian ng iyong pamilya, ang mga pamumuhunan, ang trust fund, ang grandfather clock ay tumunog ng 8 beses. Bawat tunog ay tumatama sa akin na parang pisikal na suntok. 8 a casa, 30 minuto na silang wala. Gaano katagal ako bago sila bumalik? Gaano katagal akong nabuhay sa komplikadong kasinungalingan na ito? Bakit mo ito sinasabi sa akin? Sa wakas ay nagawa kong itanong. Kung inupahan ka ni Bridget para subaybayan ako, bakit ka nagtataksil sa kanya ngayon? Tumingin si Jessa sa kanyang mga kamay, pagkatapos ay bumalik sa akin. Dahil 2 buwan na akong nanonood sa iyo, Mrs. Whitmore, mabait ka sa lahat. Nirerespeto mo ako, kahit na sa tingin mo ay hindi kita naiintindihan. Nagiiwan ka sa akin ng maliliit na tala na may mga guhit kapag gusto mo ng isang bagay na gawin, at palagi kang nagsasabi ng pakiusap at salamat kahit na sa tingin mo ay hindi ko naiintindihan ang mga salita. Huminto siya, ang kanyang boses ay lumalakas. Ngunit higit pa roon, nakita ko kung paano kanila tratuhin. Ang paraan ng pagpapawalang bisa ng iyong asawa sa iyong mga opinyon. Ang paraan ng iyong bayaw ay umiikot ng kanyang mga mata kapag nagsasalita ka. Ang paraan ng kanilang unti-unting paghihiwalay sa iyo mula sa mga kaibigan. Kinukumbinsi ka na hindi ka karapat-dapat na maunawaan ang mga komplikadong bagay. Ang ginagawa nila ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa kapangyarihan. At hindi ako magiging bahagi ng pagsira sa isang mabuting tao. Nakatayo ako sa aking magandang kusina, napapaligiran ng buhay na akala ko ay perpekto at napagtanto ko na lahat ng pinaniniwalaan ko tungkol sa aking kasal, sa aking pamilya, sa aking pag-iral ay isang maingat na itinayong kasinungalingan. Ang sabaw sa refrigerator na pinaplano kong hinitin para sa isang huling hapunan ay biglang parang isang armas na nakaturo sa aking puso. Ano ang gagawin ko? Ang tanong ay lumabas na wasak. Desperado. Si Jessa ay lumapit. Ang kanyang boses ay bumaba sa isang madamdaming bulong. Una, siguraduhin nating maitatapon ang sabaw na iyon kung saan hindi nila malalaman na hindi ito kinain. Pangalawa, magsisimula tayong magdokumento ng lahat. At pangatlo, Mrs. Whitmore, kailangan mong maunawaan na ito ay simula pa lamang. Ang sinabi ko sa iyo ngayong gabi ay bahagi lamang ng kanilang pinaplano. Ang tunog ng pagdurog ng graba sa driveway ay nagpatigil sa amin pareho. Ang mga headlight ng kotse ay tumama sa mga bintana ng kusina. Nandito na sila, bulong ni Jessa, agad na bumalik sa kanyang sunod-sunuran na postura. Kumilos ka ng normal, huwag mong hayaan silang pagdudahan na may nagbago. Habang naririnig ko ang pamilyar na tunog ng susi ni Armando sa kandado ng pintuan sa harap, napagtanto ko na ang buong buhay ko ay nagbago lamang ng aksis. Ang lalaking minahal at pinagkatiwalaan ko sa loob ng 35 taon, ang bayaw na kinainisan ko at sinubukan kong pasayahin, sila ay hindi lamang mga estranghero. Sila ay aking mga kaaway. Kumusta ang restaurant? Tanong ko kay Armando habang isinasabit niya ang kanyang coat sa closet ng pasilyo. Ang aking boses ay nakakagulat na matatag kung isa sa alang-alang na ang aking mga kamay ay nanginginig sa ilalim ng kitchen island kung saan hindi niya ito makita. Maayos, sagot niya ng walang dagdag na paliwanag, niluluwagan ang kanyang kurbata. Produktibong pagpupulong. Dapat kang magpahinga, Annette. Mukha kang pagod. Si Bridget ay lumusot sa kanya papunta sa sala. Ang kanyang mga takong ay kumakalansing sa marmol na sahig. Mahabang araw bukas, dagdag niya sa kanyang balikat. Nabanggit ni Armando na baka gusto mong makita si Dr. Harrison tungkol sa mga isyu sa memorya na napag-usapan natin. Mga isyu sa memorya. Ang puso ko ay tumalon ng isang beat.
Hindi ko nabanggit ang anumang problema sa memorya sa alinman sa kanila. Maayos naman ang pakiramdam ko, sa totoo lang. Siyempre naman, mahal. Ang tono ni Armando ay puno ng pagmamataas na hindi ko napansin noon. O marahil ay tinanggap ko lamang ito bilang normal. Ngunit ang pag-iwas ay mas mabuti kaysa sa paggamot, hindi ba sa tingin mo? Nagpalitan sila ng tingin na tumagal ng bahagyang mas matagal. Sa nakaraan, ibabaliwala ko na ito bilang komunikasyon ng magkapatid. Ngayon, ito ay naramdaman na puno ng kahulugan na nagsisimula pa lamang akong maunawaan. Sa tingin ko magkakaroon ako ng mushroom soup bago matulog, sabi ni Armando, nagtungo sa kusina. Mahabang araw bukas at kailangan ko ng isang bagay na makakapagpakalma sa aking tiyan. Sa totoo lang, sabi ko agad, naubos ko na kanina. Mas gutom ako kaysa sa akala ko. Isa pang tingin ang nagdaan sa pagitan nila, mas matalas sa pagkakataong ito. Ang perpektong nakakagawa ng manicure na kilay ni Bridget ay bahagyang kumunot. Lahat ba? Tanong ni Armando. Halos buong lalagyan niyon. Pinainit ko ito ng 2 beses. Alam mo kung paano ako kapag kinakabahan ako sa pagiging mag-isa. Pinilit kong tumawa na tunog, walang kabuluhan kahit sa aking pandinig. Hula ko, mararamdaman ko ito bukas. Ang ekspresyon ni Armando ay lumuwag sa tila kasiyahan na kinikilala ko ngayon. Well, siguraduhing uminom ka ng sapat na tubig. Ang food poisoning ay maaaring magdulot ng dehydration. Food poisoning. Ang kaswal na paraan ng kanyang pagsasabi nito ay nagpagulo sa aking sikmura. Inaasahan nilang magkakasakit ako ng husto bukas. Siguro ay nakaschedule na ang appointment ng doktor batay sa aking inaasahang pagdurusa. Sa tingin ko ay matutulog na ako ngayon. Sabi ko, papalapit sa hagdan. Magandang gabi. Magandang gabi, mahal. Tawag ni Armando sa aking likuran. Ang kanyang boses ay mainit sa tila inaasahan. Nakarinig ako ng $800 bawat linggo upang iulat ang lahat ng iyong ginagawa, lahat ng iyong sinasabi, bawat detalye ng iyong pang-araw-araw na gawain. Gusto niyang malaman ang tungkol sa iyong mga nakasanayan, ang iyong kalusugan, ang iyong mental na kalagayan. Naramdaman ko ang pagkaubos ng dugo sa aking mukha. Imposible iyan. Inirekomenda ka ni Bridget. Oo, ngunit hindi niya gagawin. Siya ay pamilya. Ma'am, umupo ka muna. Itinuro ni Jessa ang isa sa mga barstool sa kitchen island. Ang sasabihin ko sa iyo ay magiging mahirap marihin. Nanatili akong nakatayo, ang aking mga binti ay nakakaramdam ng kawalan ng katatagan, ngunit ang aking gulugod ay tuwid. 35 taon ng pagiging asawa ni Armando ang nagturo sa akin na harapin ang mahirap na balita ng may dignidad, kahit na ang aking mundo ay gumuho. Sabihin mo sa akin. Huminga ng malalim si Jessa. Sa nakalipas na 2 buwan, nakikinig ako sa mga pag-uusap sa pagitan ng iyong asawa at ng kanyang kapatid. Mga pag-uusap na inakala nilang hindi ko maintindihan dahil naniniwala silang hindi ako nagsasalita ng Ingles. Mrs. Whitmore, nagpaplano sila ng isang kakilakilabot na bagay. Anong uri ng kakilakilabot? Ang mga salita ay nakaramdam ng dayuhan sa aking bibig, na parang nagsasalita ako ng isang wikang hindi ko kailanman natutunan. Gusto nilang ipahayag kang hindi makakagawa ng desisyon sa sarili mong pag-iisip. Dahan-dahan nilang ipinakikilala ang mga substansya sa iyong pagkain. Hindi sapat para makasama sa iyo ng pisikal, ngunit sapat na para magmukha kang nalilito, nakakalimutin, hindi matatag. Ang mga mata ni Jessa ay napuno ng isang bagay na mukhang tunay na pag-aalala. Ang sabaw ngayong gabi ay naglalaman ng isang malakas na laxative na magpapalungkot sa iyo ng husto. Bukas, plano nilang tumawag ng doktor. Isang doktor na nabayaran na upang pumirma ng mga papeles na nagdedeklara sa iyong hindi karapat-dapat na pamahalaan ang iyong sariling mga gawain. Ang kusina ay umikot sa paligid ko. Mas hinigpitan ko ang pagkakahawak sa counter. Ang aking mga buko ay puti laban sa madilim na bato. Bakit nila gagawin ito? Mahal ako ni Armando. 35 taon na kaming kasal. Ang ekspresyon ni Jessa ay lumambot sa tila-awa. Mrs. Whitmore, ang iyong asawa ay nasa seryosong problema sa pananalapi.
Ang kanyang negosyo ay nabibigo at siya ay may mga tao na hindi tumatanggap ng mga pagbabayad ng huli. Si Bridget ay may mga utang sa pagsusugal na naglalagay sa kanya sa panganib. Magkasama, nakikita nila ang iyong mana bilang kanilang tanging paraan palabas. Ang aking mana? Umiling ako. Ang aking mga magulang ay namatay mahigit 30 taon na ang nakakaraan, wala nang natira. Ang mga ari-arian ng iyong pamilya, ang mga pamumuhunan, ang trust fund. Ang grandfather clock ay tumunog ng 8 beses. Bawat tunog ay tumatama sa akin na parang pisikal na suntok. 8 Berling. 30 minuto na silang wala. Gaano katagal ako bago sila bumalik? Gaano katagal akong nabuhay sa komplikadong kasinungalingan na ito? Bakit mo ito sinasabi sa akin? Sa wakas ay nagawa kong itanong. Kung inupahan ka ni Bridget para subaybayan ako, bakit ka nagtataksil sa kanya ngayon? Tumingin si Jessa sa kanyang mga kamay, pagkatapos ay bumalik sa akin. Dahil 2 buwan na akong nanonood sa iyo, Mrs. Whitmore. Mabait ka sa lahat. Nirerespeto mo ako, kahit na sa tingin mo ay hindi kita naiintindihan. Nagiiwan ka sa akin ng maliliit na tala na may mga guhit kapag gusto mo ng isang bagay na gawin. At palagi kang nagsasabi ng pakiusap at salamat, kahit na sa tingin mo ay hindi ko naiintindihan ang mga salita. Huminto siya, ang kanyang boses ay lumalakas. Ngunit higit pa roon, nakita ko kung paano kanila tratuhin. Ang paraan ng pagpapawalang bisa ng iyong asawa sa iyong mga opinyon. Ang paraan ng iyong bayaw ay umiikot ng kanyang mga mata kapag nagsasalita ka. Ang paraan ng kanilang unti-unting paghihiwalay sa iyo mula sa mga kaibigan. Kinukumbinsi ka na hindi ka karapat-dapat na maunawaan ang mga komplikadong bagay. Ang ginagawa nila ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa kapangyarihan. At hindi ako magiging bahagi ng pagsira sa isang mabuting tao. Pinainit ko ito ng 2 beses. Alam mo kung paano ako kapag kinakabahan ako sa pagiging mag-isa. Pinilit kong tumawa na tunog, walang kabuluhan kahit sa aking pandinig. Hula ko mararamdaman ko ito bukas. Ang ekspresyon ni Armando ay lumuwag sa tila kasiyahan na kinikilala ko ngayon. Well, siguraduhing uminom ka ng sapat na tubig. Ang food poisoning ay maaaring magdulot ng dehydration. Food poisoning. Ang kaswal na paraan ng kanyang pagsasabi nito ay nagpagulo sa aking sikmura. Inaasahan nilang magkakasakit ako ng husto bukas. Siguro ay nakaschedule na ang appointment ng doktor batay sa aking inaasahang pagdurusa. Sa tingin ko ay matutulog na ako ngayon, sabi ko, papalapit sa hagdan. Magandang gabi. Magandang gabi, mahal, tawag ni Armando sa aking likuran. Ang kanyang boses ay mainit sa tila inaasahan. Nakarinig ako ng $800 bawat linggo upang iulat ang lahat ng iyong ginagawa, lahat ng iyong sinasabi, bawat detalye ng iyong pang-araw-araw na gawain. Gusto niyang malaman ang tungkol sa iyong mga nakasanayan, ang iyong kalusugan, ang iyong mental na kalagayan. Naramdaman ko ang pagkaubos ng dugo sa aking mukha. Imposible iyan. Inirekomenda ka ni Bridget? Oo, ngunit hindi niya gagawin. Siya ay pamilya. Ma'am, umupo ka muna. Itinuro ni Jessa ang isa sa mga bar stool sa kitchen island. Ang sasabihin ko sa iyo ay magiging mahirap marihin. Nanatili akong nakatayo. Ang aking mga binti ay nakakaramdam ng kawalan ng katatagan. Ngunit ang aking gulugod ay tuwid. 35 taon ng pagiging asawa ni Armando ang nagturo sa akin na harapin ang mahirap na balita ng may dignidad, kahit na ang aking mundo ay gumuho. Sabihin mo sa akin. Huminga ng malalim si Jessa. Sa nakalipas na 2 buwan, nakikinig ako sa mga pag-uusap sa pagitan ng iyong asawa at ng kanyang kapatid. Mga pag-uusap na inakala nilang hindi ko maintindihan dahil naniniwala silang hindi ako nagsasalita ng Ingles. Mrs. Whitmore, nagpaplano sila ng isang kakilakilabot na bagay. Anong uri ng kakilakilabot? Ang mga salita ay nakaramdam ng dayuhan sa aking bibig, na parang nagsasalita ako ng isang wikang hindi ko kailanman natutunan. Gusto nilang ipahayag kang hindi makakagawa ng desisyon sa sarili mong pag-iisip. Dahan-dahan nilang ipinakikilala ang mga substansya sa iyong pagkain.
Hindi sapat para makasama sa iyo ng pisikal, ngunit sapat na para magmukha kang nalilito, nakakalimutin, hindi matatag. Ang mga mata ni Jessa ay napuno ng isang bagay na mukhang tunay na pag-aalala. Ang sabaw ngayong gabi ay naglalaman ng isang malakas na laxative na magpapalungkot sa iyo ng husto. Bukas, plano nilang tumawag ng doktor. Isang doktor na nabayaran na upang pumirma ng mga papeles na nagdedeklara sa iyong hindi karapat-dapat na pamahalaan ang iyong sariling mga gawain. Ang kusina ay umikot sa paligid ko. Mas hinigpitan ko ang pagkakahawak sa counter, ang aking mga buko ay puti laban sa madilim na bato. Bakit nila gagawin ito? Mahal ako ni Armando, 35 taon na kaming kasal. Ang ekspresyon ni Jessa ay lumambot sa tila awa. Mrs. Whitmore, ang iyong asawa ay nasa seryosong problema sa pananalapi. Ang kanyang negosyo ay nabibigo, at siya ay may mga tao na hindi tumatanggap ng mga pagbabayad ng huli. Si Bridget ay may mga utang sa pagsusugal na naglalagay sa kanya sa panganib. Magkasama, nakikita nila ang iyong mana bilang kanilang tanging paraan palabas. Ang aking mana? Umiling ako. Ang aking mga magulang ay namatay mahigit 30 taon na ang nakakaraan. Wala nang natira. Ang mga ari-arian ng iyong pamilya, ang mga pamumuhunan, ang trust fund, ang grandfather clock ay tumunog ng 8 beses. Bawat tunog ay tumatama sa akin na parang pisikal na suntok. 8 say. 30 minuto na silang wala. Gaano katagal ako bago sila bumalik? Gaano katagal akong nabuhay sa komplikadong kasinungalingan na ito? Bakit mo ito sinasabi sa akin? Sa wakas ay nagawa kong itanong. Kung inupahan ka ni Bridget para subaybayan ako, bakit ka nagtataksil sa kanya ngayon? Tumingin si Jessa sa kanyang mga kamay, pagkatapos ay bumalik sa akin. Dahil 2 buwan na akong nanonood sa iyo, Mrs. Whitmore, mabait ka sa lahat. Nirerespeto mo ako, kahit na sa tingin mo ay hindi kita naiintindihan. Nagiiwan ka sa akin ng maliliit na tala na may mga guhit kapag gusto mo ng isang bagay na gawin, at palagi kang nagsasabi ng pakiusap at salamat, kahit na sa tingin mo ay hindi ko naiintindihan ang mga salita. Huminto siya, ang kanyang boses ay lumalakas. Ngunit higit pa roon, nakita ko kung paano kanila tratuhin. Ang paraan ng pagpapawalang bisa ng iyong asawa sa iyong mga opinyon. Ang paraan ng iyong bayaw ay umiikot ng kanyang mga mata kapag nagsasalita ka. Ang paraan ng kanilang unti-unting paghihiwalay sa iyo mula sa mga kaibigan. Kinukumbinsi ka na hindi ka karapat-dapat na maunawaan ang mga komplikadong bagay. Ang ginagawa nila ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa kapangyarihan. At hindi ako magiging bahagi ng pagsira sa isang mabuting tao. Nakatayo ako sa aking magandang kusina, napapaligutan ng buhay na akala ko ay perpekto, at napagtanto ko na lahat ng pinaniniwalaan ko tungkol sa aking kasal, sa aking pamilya, sa aking pag-iral ay isang maingat na itinayong kasinungalingan. Ang sabaw sa refrigerator na pinaplano kong hinitin para sa isang huling hapunan ay biglang parang isang armas na nakaturo sa aking puso. Ano ang gagawin ko? Ang tanong ay lumabas na wasak, desperado. Si Jessa ay lumapit, ang kanyang boses ay bumaba sa isang madamdaming bulong. Una, siguraduhin nating maitatapon ang sabaw na iyon kung saan hindi nila malalaman na hindi ito kinain. Pangalawa, magsisimula tayong magdokumento ng lahat. At pangatlo, Mrs. Whitmore, kailangan mong maunawaan na ito ay simula pa lamang. Ang sinabi ko sa iyo ngayong gabi ay bahagi lamang ng kanilang pinaplano. Ang tunog ng pagdurog ng graba sa driveway ay nagpatigil sa amin pareho. Ang mga headlight ng kotse ay tumama sa mga bintana ng kusina. Nandito na sila, bulong ni Jessa, agad na bumalik sa kanyang sunod-sunuran na postura. Kumilos ka ng normal. Huwag mong hayaan silang pagdudahan na may nagbago. Habang naririnig ko ang pamilyar na tunog ng susi ni Armando sa kandado ng pintuan sa harap, napagtanto ko na ang buong buhay ko ay nagbago lamang ng aksis. Ang lalaking minahal at pinagkatiwalaan ko sa loob ng 30 taon, ang bayaw na kinainisan ko at sinubukan kong pasayahin. Sila ay hindi lamang mga estranghero,
Sila ay aking mga kaaway. Kumusta ang restaurant? Tanong ko kay Armando habang isinasabit niya ang kanyang coat sa closet ng pasilyo. Ang aking boses ay nakakagulat na matatag kung isa sa alang-alang na ang aking mga kamay ay nanginginig sa ilalim ng kitchen island kung saan hindi niya ito makita. Maayos, sagot niya, nang walang dagdag na paliwanag, niluluwagan ang kanyang kurbata. Produktibong pagpupulong, dapat kang magpahinga, Annette, mukha kang pagod. Si Bridget ay lumusot sa kanya papunta sa sala, ang kanyang mga takong ay kumakalansing sa marmol na sahig. Mahabang araw bukas, dagdag niya sa kanyang balikat. Nabanggit ni Armando na baka gusto mong makita si Dr. Harrison tungkol sa mga issue sa memorya na napag-usapan natin. Mga issue sa memorya. Ang puso ko ay tumalon ng isang beat. Hindi ko nabanggit ang anumang problema sa memorya sa alinman sa kanila. Maayos naman ang pakiramdam ko, sa totoo lang. Siyempre naman, mahal, ang tono ni Armando ay puno ng pagmamataas na hindi ko napansin noon. O marahil ay tinanggap ko lamang ito bilang normal. Ngunit ang pag-iwas ay mas mabuti kaysa sa paggamot. Hindi ba sa tingin mo? Nagpalitan sila ng tingin na tumagal ng bahagyang mas matagal. Sa nakaraan, ibabalewala ko na ito bilang komunikasyon ng magkapatid. Ngayon, ito ay naramdaman na puno ng kahulugan na nagsisimula pa lamang akong maunawaan. Sa tingin ko magkakaroon ako ng mushroom soup bago matulog, sabi ni Armando, nagtungo sa kusina. Mahabang araw bukas at kailangan ko ng isang bagay na makakapagpakalma sa aking tiyan. Sa totoo lang, sabi ko agad, naubos ko na kanina. Mas gutom ako kaysa sa akala ko. Isa pang tingin ang nagdaan sa pagitan nila, mas matalas sa pagkakataong ito. Ang perpektong nakakagawa ng manicure na kilay ni Bridget ay bahagyang kumunot. Lahat ba? Tanong ni Armando. Halos buong lalagyan iyon. Pinainit ko ito ng 2 beses. Alam mo kung paano ako kapag kinakabahan ako sa pagiging mag-isa. Pinilit kong tumawa na tunog walang kabuluhan kahit sa aking pandinig. Hula ko, mararamdaman ko ito bukas. Ang ekspresyon ni Armando ay lumuwag sa tila kasiyahan na kinikilala ko ngayon. Well, siguraduhing uminom ka ng sapat na tubig. Ang food poisoning ay maaaring magdulot ng dehydrasyon. Food poisoning. Ang kaswal na paraan ng kanyang pagsasabi nito ay nagpagulo sa aking sikmura. Inaasahan nilang magkakasakit ako ng husto bukas. Siguro ay nakaschedule na ang appointment ng doktor batay sa aking inaasahang pagdurusa. Nakatayo ako sa aking magandang kusina, napapaligiran ng buhay na akala ko ay perpekto at napagtanto ko na lahat ng pinaniniwalaan ko tungkol sa aking kasal, sa aking pamilya, sa aking pag-iral ay isang maingat na itinayong kasinungalingan. Ang sabaw sa refrigerator na pinaplano kong hinitin para sa isang huling hapunan ay biglang parang isang armas na nakaturo sa aking puso. Ano ang gagawin ko? Ang tanong ay lumabas na wasak. Desperado. Si Jessa ay lumapit. Ang kanyang boses ay bumaba sa isang madamdaming bulong. Una, siguraduhin nating maitatapon ang sabaw na yon kung saan hindi nila malalaman na hindi ito kinain. Pangalawa, magsisimula tayong magdokumento ng lahat. At pangatlo, Mrs. Whitmore, kailangan mong maunawaan na ito ay simula pa lamang. Ang sinabi ko sa iyo ngayong gabi ay bahagi lamang ng kanilang pinaplano. Ang tunog ng pagdurog ng graba sa driveway ay nagpatigil sa amin pareho. Ang mga headlight ng kotse ay tumama sa mga bintana ng kusina. Nandito na sila, bulong ni Jessa, agad na bumalik sa kanyang sunod-sunuran na postura. Kumilos ka ng normal. Huwag mong hayaan silang pagdudahan na may nagbago. Habang naririnig ko ang pamilyar na tunog ng susi ni Armando sa kandado ng pintuan sa harap, napagtanto ko na ang buong buhay ko ay nagbago lamang ng aksis. Ang lalaking minahal at pinagkatiwalaan ko sa loob ng 35 taon, ang bayaw na kinainisan ko at sinubukan kong pasayahin, sila ay hindi lamang mga estranghero, sila ay aking mga kaaway. Kumusta ang restaurant? Tanong ko kay Armando habang isinasabit niya ang kanyang coat sa closet ng pasilyo.
Ang aking boses ay nakakagulat na matatag kung isa sa alang-alang na ang aking mga kamay ay nanginginig sa ilalim ng kitchen island kung saan hindi niya ito makita. Maayos, sagot niya ng walang dagdag na paliwanag, niluluwagan ang kanyang kurbata. Produktibong pagpupulong. Dapat kang magpahinga, Annette. Mukha kang pagod. Si Bridget ay lumusot sa kanya papunta sa sala. Ang kanyang mga takong ay kumakalansing sa marmol na sahig. Mahabang araw bukas, dagdag niya sa kanyang balikat. Nabanggit ni Armando na baka gusto mong makita si Dr. Harrison tungkol sa mga issue sa memorya na napag-usapan natin. Mga issue sa memorya. Ang puso ko ay tumalon ng isang beat. Hindi ko nabanggit ang anumang problema sa memorya sa alinman sa kanila. Maayos naman ang pakiramdam ko. Sa totoo lang. Siyempre naman mahal. Ang tono ni Armando ay puno ng pagmamataas na hindi ko napansin noon. O marahil ay tinanggap ko lamang ito bilang normal. Ngunit ang pag-iwas ay mas mabuti kaysa sa paggamot, hindi ba sa tingin mo? Nagpalitan sila ng tingin na tumagal ng bahagyang mas matagal. Sa nakaraan, ibabaliwala ko na ito bilang komunikasyon ng magkapatid. Ngayon, ito ay naramdaman na puno ng kahulugan na nagsisimula pa lamang akong maunawaan. Sa tingin ko magkakaroon ako ng mushroom soup bago matulog, sabi ni Armando, nagtungo sa kusina. Mahabang araw bukas at kailangan ko ng isang bagay na makakapagpakalma sa aking tiyan. Sa totoo lang, sabi ko agad, naubos ko na kanina, mas gutom ako kaysa sa akala ko. Isa pang tingin ang nagdaan sa pagitan nila, mas matalas sa pagkakataong ito. Ang perpektong nakakagawa ng manicure na kilay ni Bridget ay bahagyang kumunot. Lahat ba? Tanong ni Armando. Halos buong lalagyan niyon. Pinainit ko ito ng 2 beses. Alam mo kung paano ako kapag kinakabahan ako sa pagiging mag-isa. Pinilit kong tumawa na tunog walang kabuluhan kahit sa aking pandinig. Hula ko mararamdaman ko ito bukas. Ang ekspresyon ni Armando ay lumuwag sa tila kasiyahan na kinikilala ko ngayon. Well, siguraduhing uminom ka ng sapat na tubig. Ang food poisoning ay maaaring magdulot ng dehydration. Food poisoning. Ang kaswal na paraan ng kanyang pagsasabi nito ay nagpagulo sa aking sikmura. Inaasahan nilang magkakasakit ako ng husto bukas. Siguro ay nakaschedule na ang appointment ng doktor batay sa aking inaasahang pagdurusa. Sa tingin ko ay matutulog na ako ngayon, sabi ko, papalapit sa hagdan. Magandang gabi. Magandang gabi, mahal, tawag ni Armando sa aking likuran. Ang kanyang boses ay mainit sa tila inaasahan. Nakarinig ako ng $800 bawat linggo upang iulat ang lahat ng iyong ginagawa, lahat ng iyong sinasabi, bawat detalye ng iyong pang-araw-araw na gawain. Gusto niyang malaman ang tungkol sa iyong mga nakasanayan, ang iyong kalusugan, ang iyong mental na kalagayan. Naramdaman ko ang pagkaubos ng dugo sa aking mukha. Imposible iyan. Inirekomenda ka ni Bridget? Oo, ngunit hindi niya gagawin. Siya ay pamilya. Ma'am, umupo ka muna. Itinuro ni Jessa ang isa sa mga bar stool sa kitchen island. Ang sasabihin ko sa iyo ay magiging mahirap marihin. Nanatili akong nakatayo. Ang aking mga binti ay nakakaramdam ng kawalan ng katatagan. Ngunit ang aking gulugod ay tuwid. 35 taon ng pagiging asawa ni Armando ang nagturo sa akin na harapin ang mahirap na balita ng may dignidad, kahit na ang aking mundo ay gumuho. Sabihin mo sa akin, huminga ng malalim si Jessa. Sa nakalipas na 2 buwan, nakikinig ako sa mga pag-uusap sa pagitan ng iyong asawa at ng kanyang kapatid. Mga pag-uusap na inakala nilang hindi ko maintindihan dahil naniniwala silang hindi ako nagsasalita ng Ingles. Mrs. Whitmore, nagpaplano sila ng isang kakilakilabot na bagay. Anong uri ng kakilakilabot? Ang mga salita ay nakaramdam ng dayuhan sa aking bibig, na parang nagsasalita ako ng isang wikang hindi ko kailanman natutunan. Gusto nilang ipahayag kang hindi makakagawa ng desisyon sa sarili mong pag-iisip. Dahan-dahan nilang ipinakikilala ang mga substansya sa iyong pagkain. Hindi sapat para makasama sa iyo ng pisikal, ngunit sapat na para magmukha kang nalilito, nakakalimutin, hindi matatag.
Ang mga mata ni Jessa ay napuno ng isang bagay na mukhang tunay na pag-aalala. Ang sabaw ngayong gabi ay naglalaman ng isang malakas na laxative na magpapalungkot sa iyo ng husto. Bukas, plano nilang tumawag ng doktor. Isang doktor na nabayaran na upang pumirma ng mga papeles na nagdedeklara sa iyong hindi karapat-dapat na pamahalaan ang iyong sariling mga gawain. Ang kusina ay umikot sa paligid ko. Mas hinigpitan ko ang pagkakahawak sa counter, ang aking mga buko ay puti laban sa madilim na bato. Bakit nila gagawin ito? Mahal ako ni Armando, 35 taon na kaming kasal. Ang ekspresyon ni Jessa ay lumambot sa tila awa. Mrs. Whitmore, ang iyong asawa ay nasa seryosong problema sa pananalapi. Ang kanyang negosyo ay nabibigo, at siya ay may mga tao na hindi tumatanggap ng mga pagbabayad ng huli. Si Bridget ay may mga utang sa pagsusugal na naglalagay sa kanya sa panganib. Magkasama, nakikita nila ang iyong mana bilang kanilang tanging paraan palabas. Ang aking mana? Umiling ako. Ang aking mga magulang ay namatay mahigit 30 taon na ang nakakaraan. Wala nang natira. Ang mga ari-arian ng iyong pamilya, ang mga pamumuhunan, ang trust fund. Ang grandfather clock ay tumunog ng 8 beses. Bawat tunog ay tumatama sa akin na parang pisikal na suntok. 8:10, 30 minuto na silang wala. Gaano katagal ako bago sila bumalik? Gaano katagal akong nabuhay sa komplikadong kasinungalingan na ito? Bakit mo ito sinasabi sa akin? Sa wakas ay nagawa kong itanong. Kung inupahan ka ni Bridget para subaybayan ako, bakit ka nagtataksil sa kanya ngayon? Tumingin si Jessa sa kanyang mga kamay, pagkatapos ay bumalik sa akin. Dahil 2 buwan na akong nanonood sa iyo, Mrs. Whitmore. Mabait ka sa lahat. Nire-respeto mo ako kahit na sa tingin mo ay hindi kita naiintindihan. Nagiiwan ka sa akin ng maliliit na tala na may mga guhit kapag gusto mo ng isang bagay na gawin. At palagi kang nagsasabi ng pakiusap at salamat. Kahit na sa tingin mo ay hindi ko naiintindihan ang mga salita. Huminto siya, ang kanyang boses ay lumalakas. Ngunit higit pa roon, nakita ko kung paano kanila tratuhin. Ang paraan ng pagpapawalang bisa ng iyong asawa sa iyong mga opinyon. Ang paraan ng iyong bayaw ay umiikot ng kanyang mga mata kapag nagsasalita ka. Ang paraan ng kanilang unti-unting paghihiwalay sa iyo mula sa mga kaibigan. Kinukumbinsi ka na hindi ka karapat-dapat na maunawaan ang mga komplikadong bagay. Ang ginagawa nila ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa kapangyarihan. At hindi ako magiging bahagi ng pagsira sa isang mabuting tao. Nakatayo ako sa aking magandang kusina, napapaligiran ng buhay na akala ko ay perpekto at napagtanto ko na lahat ng pinaniniwalaan ko tungkol sa aking kasal, sa aking pamilya, sa aking pag-iral ay isang maingat na itinayong kasinungalingan. Ang sabaw sa refrigerator na pinaplano kong hinitin para sa isang huling hapunan ay biglang parang isang armas na nakaturo sa aking puso. Ano ang gagawin ko? Ang tanong ay lumabas na wasak. Desperado. Si Jessa ay lumapit. Ang kanyang boses ay bumaba sa isang madamdaming bulong. Una, siguraduhin nating maitatapon ang sabaw na iyon kung saan hindi nila malalaman na hindi ito kinain. Pangalawa, magsisimula tayong magdokumento ng lahat. At pangatlo, Mrs. Whitmore, kailangan mong maunawaan na ito ay simula pa lamang. Ang sinabi ko sa iyo ngayong gabi ay bahagi lamang ng kanilang pinaplano. Ang tunog ng pagdurog ng graba sa driveway ay nagpatigil sa amin pareho. Ang mga headlight ng kotse ay tumama sa mga bintana ng kusina. Nandito na sila, bulong ni Jessa, agad na bumalik sa kanyang sunod-sunuran na postura. Kumilos ka ng normal, huwag mong hayaan silang pagdudahan na may nagbago. Habang naririnig ko ang pamilyar na tunog ng susi ni Armando sa kandado ng pintuan sa harap, napagtanto ko na ang buong buhay ko ay nagbago lamang ng aksis. Ang lalaking minahal at pinagkatiwalaan ko sa loob ng 35 taon, ang bayaw na kinainisan ko at sinubukan kong pasayahin, sila ay hindi lamang mga estranghero. Sila ay aking mga kaaway. Kumusta ang restaurant? Tanong ko kay Armando habang isinasabit niya ang kanyang coat sa closet ng pasilyo.
Ang aking boses ay nakakagulat na matatag kung isa sa alang-alang na ang aking mga kamay ay nanginginig sa ilalim ng kitchen island kung saan hindi niya ito makita. Maayos, sagot niya ng walang dagdag na paliwanag, niluluwagan ang kanyang kurbata. Produktibong pagpupulong. Dapat kang magpahinga, Annette. Mukha kang pagod. Si Bridget ay lumusot sa kanya papunta sa sala. Ang kanyang mga takong ay kumakalansing sa marmol na sahig. Mahabang araw bukas, dagdag niya sa kanyang balikat. Nabanggit ni Armando na baka gusto mong makita si Dr. Harrison tungkol sa mga issue sa memorya na napag-usapan natin. Mga issue sa memorya. Ang puso ko ay tumalon ng isang beat. Hindi ko nabanggit ang anumang problema sa memorya sa alinman sa kanila. Maayos naman ang pakiramdam ko, sa totoo lang. Siyempre naman mahal, ang tono ni Armando ay puno ng pagmamataas na hindi ko napansin noon, o marahil ay tinanggap ko lamang ito bilang normal. Ngunit ang pag-iwas ay mas mabuti kaysa sa paggamot, hindi ba sa tingin mo? Nagpalitan sila ng tingin na tumagal ng bahagyang mas matagal. Sa nakaraan, ibabaliwala ko na ito bilang komunikasyon ng magkapatid. Ngayon, ito ay naramdaman na puno ng kahulugan na nagsisimula pa lamang akong maunawaan. Sa tingin ko magkakaroon ako ng mushroom soup bago matulog, sabi ni Armando, nagtungo sa kusina. Mahabang araw bukas at kailangan ko ng isang bagay na makakapagpakalma sa aking tiyan. Sa totoo lang, sabi ko agad, naubos ko na kanina, mas gutom ako kaysa sa akala ko. Isa pang tingin ang nagdaan sa pagitan nila, mas matalas sa pagkakataong ito. Ang perpektong nakakagawa ng manicure na kilay ni Bridget ay bahagyang kumunot. Lahat ba? Tanong ni Armando. Halos buong lalagyan yon. Sa tingin ko ay matutulog na ako ngayon, sabi ko, papalapit sa hagdan. Magandang gabi. Magandang gabi, mahal, tawag ni Armando sa aking likuran. Ang kanyang boses ay mainit sa tila inaasahan. Nakarinig ako ng $800 bawat linggo upang iulat ang lahat ng iyong ginagawa, lahat ng iyong sinasabi, bawat detalye ng iyong pang-araw-araw na gawain. Gusto niyang malaman ang tungkol sa iyong mga nakasanayan, ang iyong kalusugan, ang iyong mental na kalagayan. Naramdaman ko ang pagkaubos ng dugo sa aking mukha. Imposible iyan. Inirekomenda ka ni Bridget. Oo, ngunit hindi niya gagawin. Siya ay pamilya. Ma'am, umupo ka muna. Itinuro ni Jessa ang isa sa mga bar stool sa kitchen island. Ang sasabihin ko sa iyo ay magiging mahirap marihin. Nanatili akong nakatayo, ang aking mga binti ay nakakaramdam ng kawalan ng katatagan, ngunit ang aking gulugod ay tuwid. 35 taon ng pagiging asawa ni Armando ang nagturo sa akin na harapin ang mahirap na balita ng may dignidad, kahit na ang aking mundo ay gumuho. Sabihin mo sa akin, huminga ng malalim si Jessa. Sa nakalipas na 2 buwan, nakikinig ako sa mga pag-uusap sa pagitan ng iyong asawa at ng kanyang kapatid. Mga pag-uusap na inakala nilang hindi ko maintindihan dahil naniniwala silang hindi ako nagsasalita ng Ingles. Mrs. Whitmore, nagpaplano sila ng isang kakilakilabot na bagay. Anong uri ng kakilakilabot? Ang mga salita ay nakaramdam ng dayuhan sa aking bibig, na parang nagsasalita ako ng isang wikang hindi ko kailanman natutunan. Gusto nilang ipahayag kang hindi makakagawa ng desisyon sa sarili mong pag-iisip. Dahan-dahan nilang ipinakikilala ang mga substansya sa iyong pagkain. Hindi sapat para makasama sa iyo ng pisikal, ngunit sapat na para magmukha kang nalilito, nakakalimutin, hindi matatag. Ang mga mata ni Jessa ay napuno ng isang bagay na mukhang tunay na pag-aalala. Ang sabaw ngayong gabi ay naglalaman ng isang malakas na laxative na magpapalungkot sa iyo ng husto. Bukas, plano nilang tumawag ng doktor. Isang doktor na nabayaran na upang pumirma ng mga papeles na nagdedeklara sa iyong hindi karapat-dapat na pamahalaan ang iyong sariling mga gawain. Ang kusina ay umikot sa paligid ko. Mas hinigpitan ko ang pagkakahawak sa counter, ang aking mga buko ay puti laban sa madilim na bato. Bakit nila gagawin ito? Mahal ako ni Armando. 35 taon na kaming kasal. Ang ekspresyon ni Jessa ay lumambot sa tila awa. Mrs. Whitmore, ang iyong asawa ay nasa seryosong problema sa pananalapi.
Ang kanyang negosyo ay nabibigo at siya ay may mga tao na hindi tumatanggap ng mga pagbabayad ng huli. Si Bridget ay may mga utang sa pagsusugal na naglalagay sa kanya sa panganib. Magkasama, nakikita nila ang iyong mana bilang kanilang tanging paraan palabas. Ang aking mana? Umiling ako. Ang aking mga magulang ay namatay mahigit 30 taon na ang nakakaraan. Wala nang natira. Ang mga ari-arian ng iyong pamilya, ang mga pamumuhunan, ang trust fund. Ang grandfather clock ay tumunog ng 8 beses. Bawat tunog ay tumatama sa akin na parang pisikal na suntok. 8:10, 30 minuto na silang wala. Gaano katagal ako bago sila bumalik? Gaano katagal akong nabuhay sa komplikadong kasinungalingan na ito? Bakit mo ito sinasabi sa akin? Sa wakas ay nagawa kong itanong. Kung inupahan ka ni Bridget para subaybayan ako, bakit ka nagtataksil sa kanya ngayon? Tumingin si Jessa sa kanyang mga kamay, pagkatapos ay bumalik sa akin. Dahil 2 buwan na akong nanonood sa iyo, Mrs. Whitmore. Mabait ka sa lahat. Nire-respeto mo ako, kahit na sa tingin mo ay hindi kita naiintindihan. Nagiiwan ka sa akin ng maliliit na tala na may mga guhit kapag gusto mo ng isang bagay na gawin. At palagi kang nagsasabi ng pakiusap at salamat. Kahit na sa tingin mo ay hindi ko naiintindihan ang mga salita. Huminto siya, ang kanyang boses ay lumalakas. Ngunit higit pa roon, nakita ko kung paano kanila tratuhin. Ang paraan ng pagpapawalang bisa ng iyong asawa sa iyong mga opinyon. Ang paraan ng iyong bayaw ay umiikot ng kanyang mga mata kapag nagsasalita ka. Ang paraan ng kanilang unti-unting paghihiwalay sa iyo mula sa mga kaibigan. Kinukumbinsi ka na hindi ka karapat-dapat na maunawaan ang mga komplikadong bagay. Ang ginagawa nila ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa kapangyarihan. At hindi ako magiging bahagi ng pagsira sa isang mabuting tao. Nakatayo ako sa aking magandang kusina, napapaligutan ng buhay na akala ko ay perpekto, at napagtanto ko na lahat ng pinaniniwalaan ko tungkol sa aking kasal, sa aking pamilya, sa aking pag-iral ay isang maingat na itinayong kasinungalingan. Ang sabaw sa refrigerator na pinaplano kong hinitin para sa isang huling hapunan ay biglang parang isang armas na nakaturo sa aking puso. Ano ang gagawin ko? Ang tanong ay lumabas na wasak, desperado. Si Jessa ay lumapit. Ang kanyang boses ay bumaba sa isang madamdaming bulong. Una, siguraduhin nating maitatapon ang sabaw na iyon kung saan hindi nila malalaman na hindi ito kinain. Pangalawa, magsisimula tayong magdokumento ng lahat. At pangatlo, Mrs. Whitmore, kailangan mong maunawaan na ito ay simula pa lamang. Ang sinabi ko sa iyo ngayong gabi ay bahagi lamang ng kanilang pinaplano. Ang tunog ng pagdurog ng graba sa driveway ay nagpatigil sa amin pareho. Ang mga headlight ng kotse ay tumama sa mga bintana ng kusina. Nandito na sila, bulong ni Jessa, agad na bumalik sa kanyang sunod-sunuran na postura. Kumilos ka ng normal. Huwag mong hayaan silang pagdudahan na may nagbago. Habang naririnig ko ang pamilyar na tunog ng susi ni Armando sa kandado ng pintuan sa harap, napagtanto ko na ang buong buhay ko ay nagbago lamang ng aksis. Ang lalaking minahal at pinagkatiwalaan ko sa loob ng 35 taon, ang bayaw na kinainisan ko at sinubukan kong pasayahin, sila ay hindi lamang mga estranghero. Sila ay aking mga kaaway. Kumusta ang restaurant? Tanong ko kay Armando habang isinasabit niya ang kanyang coat sa closet ng pasilyo. Ang aking boses ay nakakagulat na matatag kung isa sa alang-alang na ang aking mga kamay ay nanginginig sa ilalim ng kitchen island kung saan hindi niya ito makita. Maayos, sagot niya ng walang dagdag na paliwanag, niluluwagan ang kanyang kurbata. Produktibong pagpupulong. Dapat kang magpahinga, Annette. Mukha kang pagod. Si Bridget ay lumusot sa kanya papunta sa sala. Ang kanyang mga takong ay kumakalansing sa marmol na sahig. Mahabang araw bukas, dagdag niya sa kanyang balikat. Nabanggit ni Armando na baka gusto mong makita si Dr. Harrison tungkol sa mga issue sa memorya na napag-usapan natin. Mga issue sa memorya. Ang puso ko ay tumalon ng isang beat.
Hindi ko nabanggit ang anumang problema sa memorya sa alinman sa kanila. Maayos naman ang pakiramdam ko, sa totoo lang. Siyempre naman mahal, ang tono ni Armando ay puno ng pagmamataas na hindi ko napansin noon. O marahil ay tinanggap ko lamang ito bilang normal. Ngunit ang pag-iwas ay mas mabuti kaysa sa paggamot, hindi ba sa tingin mo? Nagpalitan sila ng tingin na tumagal ng bahagyang mas matagal. Sa nakaraan, ibabaliwala ko na ito bilang komunikasyon ng magkapatid. Ngayon, ito ay naramdaman na puno ng kahulugan na nagsisimula pa lamang akong maunawaan. Sa tingin ko magkakaroon ako ng mushroom soup bago matulog, sabi ni Armando, nagtungo sa kusina. Mahabang araw bukas at kailangan ko ng isang bagay na makakapagpakalma sa aking tiyan. Sa totoo lang, sabi ko agad, naubos ko na kanina. Mas gutom ako kaysa sa akala ko. Isa pang tingin ang nagdaan sa pagitan nila, mas matalas sa pagkakataong ito. Ang perpektong nakakagawa ng manicure na kilay ni Bridget ay bahagyang kumunot. Lahat ba? Tanong ni Armando. Halos buong lalagyan yon. Pinainit ko ito ng 2 beses. Alam mo kung paano ako kapag kinakabahan ako sa pagiging mag-isa. Pinilit kong tumawa na tunog, walang kabuluhan kahit sa aking pandinig. Hula ko mararamdaman ko ito bukas. Ang ekspresyon ni Armando ay lumuwag sa tila kasiyahan na kinikilala ko ngayon. Well, siguraduhing uminom ka ng sapat na tubig. Ang food poisoning ay maaaring magdulot ng dehydration. Food poisoning. Ang kaswal na paraan ng kanyang pagsasabi nito ay nagpagulo sa aking sikmura. Inaasahan nilang magkakasakit ako ng husto bukas. Siguro ay nakaschedule na ang appointment ng doktor batay sa aking inaasahang pagdurusa. Sa tingin ko ay matutulog na ako ngayon. Sabi ko, papalapit sa hagdan. Magandang gabi. Magandang gabi, mahal. Tawag ni Armando sa aking likuran. Ang kanyang boses ay mainit sa tila inaasahan. Nakarinig ako ng $800 bawat linggo upang iulat ang lahat ng iyong ginagawa, lahat ng iyong sinasabi, bawat detalye ng iyong pang-araw-araw na gawain. Gusto niyang malaman ang tungkol sa iyong mga nakasanayan, ang iyong kalusugan, ang iyong mental na kalagayan. Naramdaman ko ang pagkaubos ng dugo sa aking mukha. Imposible iyan. Inirekomenda ka ni Bridget? Oo, ngunit hindi niya gagawin. Siya ay pamilya. Ma'am, umupo ka muna. Itinuro ni Jessa ang isa sa mga bar stool sa kitchen island. Ang sasabihin ko sa iyo ay magiging mahirap marihin. Nanatili akong nakatayo. Ang aking mga binti ay nakakaramdam ng kawalan ng katatagan. Ngunit ang aking gulugod ay tuwid. 35 taon ng pagiging asawa ni Armando ang nagturo sa akin na harapin ang mahirap na balita ng may dignidad, kahit na ang aking mundo ay gumuho. Sabihin mo sa akin. Huminga ng malalim si Jessa. Sa nakalipas na 2 buwan, nakikinig ako sa mga pag-uusap sa pagitan ng iyong asawa at ng kanyang kapatid. Mga pag-uusap na inakala nilang hindi ko maintindihan dahil naniniwala silang hindi ako nagsasalita ng Ingles. Mrs. Whitmore, nagpaplano sila ng isang kakilakilabot na bagay. Anong uri ng kakilakilabot? Ang mga salita ay nakaramdam ng dayuhan sa aking bibig, na parang nagsasalita ako ng isang wikang hindi ko kailanman natutunan. Gusto nilang ipahayag kang hindi makakagawa ng desisyon sa sarili mong pag-iisip. Dahan-dahan nilang ipinakikilala ang mga substansya sa iyong pagkain. Hindi sapat para makasama sa iyo ng pisikal, ngunit sapat na para magmukha kang nalilito, nakakalimutin, hindi matatag. Ang mga mata ni Jessa ay napuno ng isang bagay na mukhang tunay na pag-aalala. Ang sabaw ngayong gabi ay naglalaman ng isang malakas na laxative na magpapalungkot sa iyo ng husto. Bukas, plano nilang tumawag ng doktor. Isang doktor na nabayaran na upang pumirma ng mga papeles na nagdedeklara sa iyong hindi karapat-dapat na pamahalaan ang iyong sariling mga gawain. Ang kusina ay umikot sa paligid ko. Mas hinigpitan ko ang pagkakahawak sa counter. Ang aking mga buko ay puti laban sa madilim na bato. Bakit nila gagawin ito? Mahal ako ni Armando. 35 taon na kaming kasal. Ang ekspresyon ni Jessa ay lumambot sa tila awa. Mrs. Whitmore, ang iyong asawa ay nasa seryosong problema sa pananalapi. Ang kanyang negosyo ay nabibigo
at siya ay may mga tao na hindi tumatanggap ng mga pagbabayad ng huli. Si Bridget ay may mga utang sa pagsusugal na naglalagay sa kanya sa panganib. Magkasama, nakikita nila ang iyong mana bilang kanilang tanging paraan palabas. Ang aking mana, umiling ako. Ang aking mga magulang ay namatay mahigit 30 taon na ang nakakaraan. Wala nang natira. Ang mga ari-arian ng iyong pamilya, ang mga pamumuhunan, ang trust fund. Ang grandfather clock ay tumunog ng 8 beses. Bawat tunog ay tumatama sa akin na parang pisikal na suntok. 8:10, 30 minuto na silang wala. Gaano katagal ako bago sila bumalik? Gaano katagal akong nabuhay sa komplikadong kasinungalingan na ito? Bakit mo ito sinasabi sa akin? Sa wakas ay nagawa kong itanong. Kung inupahan ka ni Bridget para subaybayan ako, bakit ka nagtataksil sa kanya ngayon? Tumingin si Jessa sa kanyang mga kamay pagkatapos ay bumalik sa akin. Dahil 2 buwan na akong nanonood sa'yo, Mrs. Whitmore, mabait ka sa lahat. Nirerespeto mo ako kahit na sa tingin mo ay hindi kita naiintindihan. Nagiiwan ka sa akin ng maliliit na tala na may mga guhit kapag gusto mo ng isang bagay na gawin at palagi kang nagsasabi ng pakiusap at salamat kahit na sa tingin mo ay hindi ko naiintindihan ang mga salita. Huminto siya. Ang kanyang boses ay lumalakas. Ngunit higit pa roon, nakita ko kung paano kanila tratuhin. Ang paraan ng pagpapawalang bisa ng iyong asawa sa iyong mga opinyon. Ang paraan ng iyong bayaw ay umiikot ng kanyang mga mata kapag nagsasalita ka. Ang paraan ng kanilang unti-unting paghihiwalay sa iyo mula sa mga kaibigan. Kinukumbinsi ka na hindi ka karapat-dapat na maunawaan ang mga komplikadong bagay. Ang ginagawa nila ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa kapangyarihan. At hindi ako magiging bahagi ng pagsira sa isang mabuting tao. Nakatayo ako sa aking magandang kusina, napapaligutan ng buhay na akala ko ay perpekto, at napagtanto ko na lahat ng pinaniniwalaan ko tungkol sa aking kasal, sa aking pamilya, sa aking pag-iral ay isang maingat na itinayong kasinungalingan. Ang sabaw sa refrigerator, na pinaplano kong hinitin para sa isang huling hapunan, ay biglang parang isang armas na nakaturo sa aking puso. Ano ang gagawin ko? Ang tanong ay lumabas na wasak, desperado. Si Jessa ay lumapit. Ang kanyang boses ay bumaba sa isang madamdaming bulong. Una, siguraduhin nating maitatapon ang sabaw na iyon kung saan hindi nila malalaman na hindi ito kinain. Pangalawa, magsisimula tayong magdokumento ng lahat. At pangatlo, Mrs. Whitmore, kailangan mong maunawaan na ito ay simula pa lamang. Ang sinabi ko sa iyo ngayong gabi ay bahagi lamang ng kanilang pinaplano. Ang tunog ng pagdurog ng graba sa driveway ay nagpatigil sa amin pareho. Ang mga headlight ng kotse ay tumama sa mga bintana ng kusina. Nandito na sila, bulong ni Jessa, agad na bumalik sa kanyang sunod-sunuran na postura. Kumilos ka ng normal. Huwag mong hayaan silang pagdudahan na may nagbago. Habang naririnig ko ang pamilyar na tunog ng susi ni Armando sa kandado ng pintuan sa harap, napagtanto ko na ang buong buhay ko ay nagbago lamang ng aksis. Ang lalaking minahal at pinagkatiwalaan ko sa loob ng 35 taon, ang bayaw na kinainisan ko at sinubukan kong pasayahin, sila ay hindi lamang mga estranghero. Sila ay aking mga kaaway. Kumusta ang restaurant? Tanong ko kay Armando habang isinasabit niya ang kanyang coat sa closet ng pasilyo. Ang aking boses ay nakakagulat na matatag kung isa sa alang-alang na ang aking mga kamay ay nanginginig sa ilalim ng kitchen island kung saan hindi niya ito makita. Maayos, sagot niya ng walang dagdag na paliwanag, niluluwagan ang kanyang kurbata. Produktibong pagpupulong. Dapat kang magpahinga, Annette. Mukha kang pagod. Si Bridget ay lumusot sa kanya papunta sa sala. Ang kanyang mga takong ay kumakalansing sa marmol na sahig. Mahabang araw bukas, dagdag niya sa kanyang balikat. Nabanggit ni Armando na baka gusto mong makita si Dr. Harrison tungkol sa mga issue sa memorya na napag-usapan natin. Mga issue sa memorya. Ang puso ko ay tumalon ng isang beat. Hindi ko nabanggit ang anumang problema sa memorya sa alinman sa kanila. Maayos naman ang pakiramdam ko. Sa totoo lang,
Siyempre naman, mahal. Ang tono ni Armando ay puno ng pagmamataas na hindi ko napansin noon. O marahil ay tinanggap ko lamang ito bilang normal. Ngunit ang pag-iwas ay mas mabuti kaysa sa paggamot, hindi ba sa tingin mo? Nagpalitan sila ng tingin na tumagal ng bahagyang mas matagal. Sa nakaraan, ibabaliwala ko na ito bilang komunikasyon ng magkapatid. Ngayon, ito ay naramdaman na puno ng kahulugan na nagsisimula pa lamang akong maunawaan. Sa tingin ko magkakaroon ako ng mushroom soup bago matulog, sabi ni Armando, nagtungo sa kusina. Mahabang araw bukas at kailangan ko ng isang bagay na makakapagpakalma sa aking tiyan. Sa totoo lang, sabi ko agad, naubos ko na kanina, mas gutom ako kaysa sa akala ko. Isa pang tingin ang nagdaan sa pagitan nila, mas matalas sa pagkakataong ito. Ang perpektong nakakagawa ng manicure na kilay ni Bridget ay bahagyang kumunot. Lahat ba? Tanong ni Armando. Halos buong lalagyan niyon. Pinainit ko ito ng 2 beses. Alam mo kung paano ako kapag kinakabahan ako sa pagiging mag-isa. Pinilit kong tumawa na tunog, walang kabuluhan kahit sa aking pandinig. Hula ko mararamdaman ko ito bukas. Ang ekspresyon ni Armando ay lumuwag sa tila kasiyahan na kinikilala ko ngayon. Well, siguraduhing uminom ka ng sapat na tubig. Ang food poisoning ay maaaring magdulot ng dehydration. Food poisoning. Ang kaswal na paraan ng kanyang pagsasabi nito ay nagpagulo sa aking sikmura. Inaasahan nilang magkakasakit ako ng husto bukas. Siguro ay nakaschedule na ang appointment ng doktor batay sa aking inaasahang pagdurusa. Sa tingin ko ay matutulog na ako ngayon. Sabi ko, papalapit sa hagdan. Magandang gabi. Magandang gabi, mahal. Tawag ni Armando sa aking likuran. Ang kanyang boses ay mainit sa tila inaasahan. Nakarinig ako ng $800 bawat linggo upang iulat ang lahat ng iyong ginagawa, lahat ng iyong sinasabi, bawat detalye ng iyong pang-araw-araw na gawain. Gusto niyang malaman ang tungkol sa iyong mga nakasanayan, ang iyong kalusugan, ang iyong mental na kalagayan. Naramdaman ko ang pagkaubos ng dugo sa aking mukha. Imposible iyan. Inirekomenda ka ni Bridget? Oo, ngunit hindi niya gagawin. Siya ay pamilya. Ma'am, umupo ka muna. Itinuro ni Jessa ang isa sa mga bar stool sa kitchen island. Ang sasabihin ko sa iyo ay magiging mahirap marihin. Nanatili akong nakatayo. Ang aking mga binti ay nakakaramdam ng kawalan ng katatagan. Ngunit ang aking gulugod ay tuwid. 35 taon ng pagiging asawa ni Armando ang nagturo sa akin na harapin ang mahirap na balita ng may dignidad, kahit na ang aking mundo ay gumuho. Sabihin mo sa akin. Huminga ng malalim si Jessa. Sa nakalipas na 2 buwan, nakikinig ako sa mga pag-uusap sa pagitan ng iyong asawa at ng kanyang kapatid. Mga pag-uusap na inakala nilang hindi ko maintindihan dahil naniniwala silang hindi ako nagsasalita ng Ingles. Mrs. Whitmore, nagpaplano sila ng isang kakilakilabot na bagay. Anong uri ng kakilakilabot? Ang mga salita ay nakaramdam ng dayuhan sa aking bibig, na parang nagsasalita ako ng isang wikang hindi ko kailanman natutunan. Gusto nilang ipahayag kang hindi makakagawa ng desisyon sa sarili mong pag-iisip. Dahan-dahan nilang ipinakikilala ang mga substansya sa iyong pagkain. Hindi sapat para makasama sa iyo ng pisikal, ngunit sapat na para magmukha kang nalilito, nakakalimutin, hindi matatag. Ang mga mata ni Jessa ay napuno ng isang bagay na mukhang tunay na pag-aalala. Ang sabaw ngayong gabi ay naglalaman ng isang malakas na laxative na magpapalungkot sa iyo ng husto. Bukas, plano nilang tumawag ng doktor. Isang doktor na nabayaran na upang pumirma ng mga papeles na nagdedeklara sa iyong hindi karapat-dapat na pamahalaan ang iyong sariling mga gawain. Ang kusina ay umikot sa paligid ko. Mas hinigpitan ko ang pagkakahawak sa counter. Ang aking mga buko ay puti laban sa madilim na bato. Bakit nila gagawin ito? Mahal ako ni Armando. 35 taon na kaming kasal. Ang ekspresyon ni Jessa ay lumambot sa tila awa. Mrs. Whitmore, ang iyong asawa ay nasa seryosong problema sa pananalapi. Ang kanyang negosyo ay nabibigo at siya ay may mga tao na hindi tumatanggap ng mga pagbabayad ng huli.
Si Bridget ay may mga utang sa pagsusugal na naglalagay sa kanya sa panganib. Magkasama. Nakikita nila ang iyong mana bilang kanilang tanging paraan palabas. Ang aking mana? Umiling ako. Ang aking mga magulang ay namatay mahigit 30 taon na ang nakakaraan. Wala nang natira. Ang mga ari-arian ng iyong pamilya, ang mga pamumuhunan, ang trust fund. Ang grandfather clock ay tumunog ng 8 beses. Bawat tunog ay tumatama sa akin na parang pisikal na suntok. 8 say. 30 minuto na silang wala. Gaano katagal ako bago sila bumalik? Gaano katagal akong nabuhay sa komplikadong kasinungalingan na ito? Bakit mo ito sinasabi sa akin? Sa wakas ay nagawa kong itanong. Kung inupahan ka ni Bridget para subaybayan ako, bakit ka nagtataksil sa kanya ngayon? Tumingin si Jessa sa kanyang mga kamay, pagkatapos ay bumalik sa akin. Dahil 2 buwan na akong nanonood sa iyo, Mrs. Whitmore, mabait ka sa lahat. Nirerespeto mo ako, kahit na sa tingin mo ay hindi kita naiintindihan. Nagiiwan ka sa akin ng maliliit na tala na may mga guhit kapag gusto mo ng isang bagay na gawin at palagi kang nagsasabi ng pakiusap at salamat kahit na sa tingin mo ay hindi ko naiintindihan ang mga salita. Huminto siya, ang kanyang boses ay lumalakas. Ngunit higit pa roon, nakita ko kung paano kanila tratuhin. Ang paraan ng pagpapawalang bisa ng iyong asawa sa iyong mga opinyon. Ang paraan ng iyong bayaw ay umiikot ng kanyang mga mata kapag nagsasalita ka. Ang paraan ng kanilang unti-unting paghihiwalay sa iyo mula sa mga kaibigan. Kinukumbinsi ka na hindi ka karapat-dapat na maunawaan ang mga komplikadong bagay. Ang ginagawa nila ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa kapangyarihan. At hindi ako magiging bahagi ng pagsira sa isang mabuting tao. At iyan ang aking kwento. Isang paglalakbay na puno ng mga hamon, ngunit isang patunay din sa lakas ng katotohanan at katapangan. Umaasa ako na ang kwentong ito ay nagbigay sa inyo ng mahahalagang aral. Ngayon, gusto kong malaman. Ano ang natutunan mo mula sa kwentong ito na iyong isasabuhay? Mangyaring ibahagi ang isang bagay na natutunan mo at dadalhin mo bilang isang praktikal na aral sa buhay sa pamamagitan ng pagkomento sa ibaba ng video na ito. Ang iyong mga insight ay maaaring magbigay inspirasyon sa marami pang iba. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mangyaring iwanan ang iyong komento sa ibaba at huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Salamat sa pagsama sa akin hanggang sa dulo ng kwento. Magkita-kita tayo sa mga susunod na video.